Sa Titus chapter 3, agdahon ko kamo nga magbuka dira kay basahon naton ini tanan, no, dungan kita magabasa. Kay kung mag-responsive reading kita daw malinong ang inyong response kaya hindi ka mo bation sa microphone. Namitanay ka may isa dira nga leader nga mag-uya sa microphone. But so what you're going to do now is dungan kita tanan magabasa alin sa verse 1 asa sa verse number 8. Sang Titus chapter 3. Titus chapter 3 verses 1 to 8. Okay? Are you ready? Basahan natin diri. Dungan kita sa Titus 3, 1 to 8. Ready? Start. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to be magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be of no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Lord, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God may be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto all. Mga muyog ta Ginoo, salamat gid sang pagbasa sa imong mga pulong, kabay pang dugangan mo ang pagpakamayo sini sa among tagipusoon, sa among panguna-una, ang mga butang Ginoo nga dapat namon huptan, kagkapyutan sa among kabuhi, tuuhan sa among tagipusoon. Agod nga mangin madinaugon kami sining kalibutan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, na pangamoy namin ni kabay pa. Ang aton nga topic sa pagmamalandong karon nga adlaw, no? Ano or what does God think of me? Ano ang huna-huna sang Dios nanungod sa imo? Hindi ko lang ilonggo, no? Ano sa ilonggo na? What does God think of me? Ano huna-huna sang Dios na hanungod sa imo? Ano ang pagkilala sang Dios sa imo? Una siguro. Have you ever wondered, no, nga may kung ano ang una-una sang tao sa imo? Mawang kutomi mo tatay mo o nanay mo. Papa, what do you really think of me? Ano ginabla ang mahambal sang imong amay sa imo? Ano ka? Sarawayon? Ano ka? Mabuot? Ano ka? See? What does people think of us? And do we care? Kung ano ang ilang panguna-una sa aton? Nagagi ka mo kumangkot sa tao, o kung close friend ninyo, kung anong huna-huna niya sa imo. Kagapatapos nga batian mo, ang ginhambal niya, kung ano ang panguna-una niya sa imo, nasakitan bala ikaw o kung nalipay? Kung pamangkuton mo si Satanas subong adlaw, ano ang una-una ni Satanas sa imo? Sigurado gid ang una-una niya nga ikaw failure. Siguro kung pamangkuton mo ang society, ang mga tao sa palibot, ano una-una mo sa akon? Ano una-una nila sa akon? Maybe they think I am a fool. Or maybe pamangkuton mo ang imong kagulingon. Pagtubang mo sa espiyo, Roger Bayuna, what do you think of me? A fake? Si Paul din nagsulat sa kay Timothy, o rather sa kay Titus, ang chapter 1 nga dedicated rin pagsulat, kung nga ang naging bilin siya dito sa island of Crete, sa padayon, no, sa bulaton sa Diyos. Diri naman sa chapter 2,
makabig natin inidiriya nga kung ano naman ang behavior sa mga tumuloo sa chapter 2 of Titus. Anong dapat igawi? Anong dapat mag-behave kita sa sining kalibutan? Now, sa chapter 3 naman matahom ini. Kay tungod nga sa chapter 3, kung paano ang mag-behave ang Kristohanon sa tunga sining kalibutan in this society. Ano ang dapat nga behavior sa Kristohanon sa tunga sining tiko, balingag, kag makhilawas nun nga henerasyon subong. Everything is twisted. That's why sila niya sa verse 1, chapter 3 verse 1, natuan yung pulong dra, put them in mind. Butang sa inyo panguna-una. Ibutang sa inyo kaisipan. So, ibutang sa kaisipan ta kung ano ang hunahuna sang Dios sa aton. Dapat kung tani ibutang nato ini, this is what God think of me. Butang ta sa isip ta. So, explicado ni Pablo, sa kay Titus, kag sa mga tumulo dito sa Crete, kung who they are in Jesus Christ, what they have in Jesus Christ, and what God has done in them through Jesus Christ, and what God expects of them in Jesus Christ. Pero ang aton diya taga-Andre sang mensahe mo ni alin sa verse number 3 at sa verse number 6, that God thinks first of all that you are precious. Ang sa pangunahuna sang Dios ang tagsa-tagsa katumulo is precious. That's why kung ang Kristohano ang tumulo mapatay siya, sila sa Biblia, precious in the sight of God is the death of His saints. Nga naging precious ka sa tubangan sa Diyos kung patay ka, bangod nga ginbakal ka niya sa iyang precious blood sa cross. Tisisubong palangadaan, you are already precious in the sight of God. Maybe manubo, manabaw, kag mahikay ang mga tao sa palibot nimo, but you are precious in the sight of God. Kung si Satanas, he does not care at all. Wala labot sa Satanas ang kabuhi kung ano makita sining kalibutan. Pero ang Diyos sa langit, He looks down on us, this is my precious son, this is my precious daughter. Precious ka. Wala sa isang Kristohanon na hindi precious sa tabangan sang Diyos. Lantaw niya sa verse 3, sila niya for we ourselves also were sometimes foolish. Amo man inikta sang una, sila niya, sometimes ago, we were foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But verse 4, but after that, the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Dili na kag nagpakita ang gugma sang Dios sa aton, nga sa duan ay hindi kitampuslan sang Dios tungod kay ang ara sa aton yang kakabuhi katigibusoan mo ni buang-buang kita. That's why maabdi kita mga buang ka na. Because that is exactly what we are. Buang kita sa sining kalibutan. Foolish kita tubangan sang Dios sa duanay. When you became a Christian, you are precious now in the sight of God. You are no longer foolish. What is a foolish thing? You know, a foolish meaning ignorante ka sang tanan nga butang that has something to do with God. Disobedient. Hindi matinamanon. Not only that you are disobedient to your parents, but you are also disobedient toward any instituted authority by God. Gusto mo yung masami, liwas kagid. When it comes sa authority sang Diyos, otoridad sang gobyerno, otoridad sa simbahan, liwas ka na iya. Always separar ka na iya. Because you are disobedient. Amo nang nature ta before we were saved. Before we became precious in the sight of God, we were disobedient. Ano pa ginambal niya?
We were deceived. For we ourselves also were deceived. Nalimbungan kita, nadayaan kita. Believe it or not, if you will accept it or not, you will have been deceived before. Ang una-una tayo, insakto na to. Insakto na, kag sincero kita nga isa kabutang na himuta, insakto gid. But we did not know that we were deceived. Sino una nga sala ang akong pagsimba sa unang panahon? Nga natao ko sa panimalay nga relihiyoso, debotado, nga haligi kami isang, Philippine Independent Church, Aglipay. Nga dutayan lang ko mangin pare, kung wala ko ginluwas ang Diyos, amo to ang tuyo ko. Kaya ang pinakamataas nga, Archbishop naman, kapamilya naman, parente naman. Tido nga sinseridad, aras yung kabuhi, but you have been deceived. Bisan kasinsira ang tao, hindi siya magpati, nga deceive siya. Pero mo na hambal sa Diyos. Wala pa kita, Kristo, deceive kita sa mga superstitions sa siningilibutan, kag sa mga traditions, kag teachings ng aton nga reliyon. Pablo, mo man ang pag-ako niya, abi niya, insakto na gid siya. Grabe ang sinseridad niya, grabe ang iyang devotion sa iyang reliyon. Nga willing siya nga maglagas sa mga Kristiyano, patyon sila in the name of his religion. But he was deceived. Ang mga tao dito sa babaw sang Mars Hill, sa bukid ang bungyo dito sa Corinth, nga diin tanan manaplasta dito nga mga ribolto, kada isa may ardas kay gadigad, kundi na sila, kung sino lang, kung si Jupiter, kung si Uranus, kung sino da, pangamuyuan da. And then may isa ka-altar dito, to the unknown God. Why na yan sa mga tungtong dito sa Diyos, basta may ngalan ng sa Diyos nga wala mo makilali. Di may nagkakatutong pangamuyo. Wala. Ang tandaan nga mga iban-iban nga mga idols to mga nasimba. Kung saan ito pamadamo sa mga tao hinglibutan, whether may reliyon siya o wala, he is still deceived. May reliyon man ka nga ginasundan o kung may Tuhan nga pagtuluhan, you are still deceived as far as God is concerned. If you have not been born into His family, kung may kang maluwas, kung deceived ka, you continually, you go deeper and deeper into sin. Ano pag inahambal na Deceived and then serving diverse lusts and pleasures. Amo na ito yung obra. Wala pa kita sa panimalay sang Diyos, hindi pa kita bilidhon sa panimalay sang Diyos, hindi pa kita precious in the sight of God. We had been serving diverse lusts and pleasures. Ang aton iamong ginaalagad ta, ginaservisyohan ta. We have been slave to fleshly appetites and passions. Tanan nga makahatag sa aton sang kasadya, sa unod, sa pangunahuna, sa aton nga senses. Ang 5 senses naton, gusto naton hindi masatisfied. The sense of seeing, the sense of touch, the sense of hearing, the sense of taste. Tanan gusto ta tilawan, tanan gusto ta makita, tanan gusto ta makatuan. That is because we are serving diverse lusts and pleasures. Dahil mo silang ang Kristohanon, hindi kailangan maglantaw sa mga manaming lantawon, kag maglagaw, makato sa mga lugar, kalatuan. I am not saying that. He is telling us we are serving. Ginalagad ta, ginasatisfy ta, ining mga butang, ining sa itong gabuhi. When after all, actually, that is because we were not saved. And then, living in malice. Ang busilingon, you are given to a lifestyle of evil. Malis. Malis ka rin, mga malis, may malain kang tuyo. Nga, gina-sit up mo nga butang, kaya may malain kang tuyo, himuon na. Amo na, busilingon hang malis. Nga may motibo ka, may tuyo kang malain. Envy. Busilingon, you are never satisfied of what you have. Amo na, ang kabuhi naton,
puno sang kahisa, puno sang malis. May isa ka tao nga ang uluhungan niya, pero milang hindi siya kaabot. May kauna ka panguhong. Taguluhong lang, noong bulan sa Agosto, noong Hulyo. Nga ito, may tiliuhong, no? Ikaway siguro kulan mayo. Kada katoya to, si bawo niya ang iluhong, ang way unuhong. Bulungin mo niya, butangan niya sa kurente ito. May lapakan na, abot angot sa live wire. Aga pa ya bata, pastor to. Nanguhong, nasandaran niya, humaplak, oy galit, patay siya sa uluhungan. That is malice. Malain nga tuyo, kung ibutangan mo to, halitan mo imo juga tao. Amo na ang kabuhi sang tao nga wala kay Kristo. Mandamo kita sa mga ideya, ngimo na itong mga malaot. And then, hateful. Ang hateful nga ini, munang bunga sa tanan nga di. Oh? Foolish, disobedient, deceive, serving lust, living in malice, envy, hateful, the fruit of all of the above. Hateful meaning full of hate. Bisan sino lang sugata mo, bisan ano lang butang makita nimo, you hate it. That is a life without love. Kaya man kung ara ka ng Kristo, the love of God should constrain you. Kaya kung tani kung ara ka ng Kristo, ang gugma sa inyo, man magatulod sa imo, nga bisan diin ka naman kadto, you learn to love. Hindi kay puno sa mga reklamo, negatibong mga butang. You become mean-spirited and hard to get along with. Munang tao nga hindi presyo sa tubangan sang Dios. Hating one another. That is, you walk without love for your fellow man. Hating. Dumtan ka sa isa, dumtan ka man sa iban. Ang iban itong dumtanay ka mo. Amuni sila niyo, nanunotice ang balya daw. We ourselves also were sometimes, amuni kita. Amuni kita sa duanay. Sometimes ago, we are like this. But now we have been, recipient of the love of God. Nabato na ito ng gugma sang Diyos. Karon sila niyo, Dre, kaya nabato na natin, bilidho na. Precious na kita sa tubangan sang Ginoo. Amo na. So anong ebidensya nga nabaton sang taong gugma sang Diyos? Anong ebidensya gipakita sang Diyos ang pagigugma niya? Notice ang pala, after that, sa verse number 4, but after that, nanamian ko sa King James Bible, hinipulong nga but, B-U-T. Kay Luwag sang Diyos i-emphasize, amo na, but, wait a minute, may ginimang Diyos. Tisili niya, Dre, but, after that, nga kita sa duanay mga foolish, disobedient, deceive, serving diverse lusts and pleasures, lying in or living in malice, envy, and hateful, and hating one another. After that, ano natabo? The kindness and love of God our Savior. Salamat sa Ginoo kay wala kita niya ginhukman. Salamat sa Ginoo sa amuna kita sa unang panahon, wala ita ginpatay. Kay kung napatay ta, wala kita paglaom. We are suffering in hell now. Pero ang Diyos may pagigugma. Amuna nga sila niya ang ebidensya ng pagigugma niya. Paiway niya nga way patay gilayon sa sinang pangabuhi. Sa baylo ginpahayag niya yang gugma sa aton through Jesus Christ. In spite of what we were and what we have done, ang Diyos nagpili na i-display niya ang gugma niya sa aton. Sa di niya gin-display sa bukid ng Kalbaryo. Dira mo makita ang ebidensya sa pagigugma sa Diyos, sa cross ng Kalbaryo. Hindi, kinatao ka sa kalibutan ng ebidensya ang gugma sa Diyos. Hindi, ang gugma niya, ang ebidensya sa cross sa Kalbaryo. Dira mo makita. Kung nga pangita ka mo sa ebidensya sa gugma sa Diyos, hindi na kung maglagaw pa ka mapangita, look at the cross, the empty cross. Diin ang Diyos na matay para sa imong sa ako mga sala. Dahil yung pahayag, ang pagigugma niya. Because you are special. You are precious, you are special in the sight of God. Ang iyang kaluoy sila niya sa verse number
5, according to His mercy, He saved us. That's the energy of His love. Ang kusog sang Dios nga muna, nga gagugmay kita, naluoy siya. Naluoy siya sa ato, na muna kung nga giluwas kita sa pinalidad sang aton mga sala, kagintinluan kita sa aton nga defilement, sang pagkahigko ta sa tabangan sang Dios. Precious ka sa tabangan sang Dios. Special ka sa tabangan sang Ginoo. Hindi mo na pag ibaliwala ang kamatuoran. Ikaduwa ang butang, God thinks that you are precious and God thinks that you are perfect. What? Yes. Amo na ang pagkilala sang Dios sa imo pagkatapos ng diwas ka, you are perfect as far as God is concerned. Perfect? Yes. Sinless? Yes. Grabe nga pag-ako sang Dios siya. Diri sa kalibutan niya, makasala gihapon kita. Diri sa kalibutan, dugay-dugay kita, ginasaway, dugay-dugay kita, ginabayas, gina-cross ang hambal mo. Because you're not perfect. But in the sight of God, you are perfect. Right now, kung patay ka, accepted ka na sa tabangan ng Diyos because you are precious, you are perfect in the sight of God. Don't you worry sa mga akusasyon ng tao sa inyong kalibutan. You may correct it here, you may not be able to correct it here, but as far as God is concerned, you are perfect. Sa tubangan ng Diyos. Nga, masilin natin na. Well, lantawan nyo sa verse number 7, that being justified by His grace. Kay bangod, kasi niya, pagkamatarong kita sa bugay niya. You know, ang aton kaaway ay sining kalibutan, aton nga self, Satan, society, they will tell you, ang aton kagalingon mismo will tell us, you are dirty, you are rotten, you are a sinner, you are a hypocrite. Nebla? Pero ang Diyos yan, no, you are perfect. Ang yawa ya, butigon na. Kamu na kung ang yawa, kapamatian mo gani, gamito niya ang tao, gamito niya ang, bisang kagulingon, mo hikuton niya to condemn you. Ay kondinar ikaw. That's why si Apostol Pablo nagsiling, wala niya na dumdumana, wala na kon, happy is the man which condemneth not himself. Malipay ng taong wala kondinar sa kagulingon niya. Kung kondinar mong kagulingon mo, you live in guilt. Kaya condemn mo mong kagulingon. But now God said, no, you are perfect. Gusto ng Diyos, panaso na sa itong kaisipan. Gusto na sa Diyos, hindi nato na pagpinsaron ang mga sala naton kasi niya, you are now justified in the sight of God. Justified? Anong busilingon na justified? Meaning you are perfect. You are right in your standing before God. Hindi mo mabaton. Dahil naman na mo akong pangabuhi sining kalibutan. That is because lain mo niya ang pangabuhi mo, lain mo niya mga practice, sang sa mga standing before God. Lain niya mga state, lain niya ang standing. Lain niya mga posisyon, lain mga practice. Ang posisyon mo sa bangsa ng Diyos, you stand before God perfect. Ang mga practice, kag imong state sining kalibutan, different. Kaya ari sa kalibutan. Ang description sa Diyos, nga ang justified nga tao is different. Listen to me. Different from being forgiven. Lain niyang forgiveness. Lain man niya ang justified. Nga nagkalain na siya. Well, ang justification is so much powerful than having your sins been forgiven. Sobra pa na. Sa kamatuoran ng sala, tagin patawad na, yes, praise God, ang sala, tagin patawad sa Diyos, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of our sins. No question about that. And our sins have been cast away from us as far as the east from the west, and He buried our sin into the deepest of the deepest sea. What? Justified. Lain niyang justified. Hindi lang kaging patawad sa itong mga sala, gin pakamatarong pa.
Because kung forgive ka sang Diyos, halimbawa, ikaw mapatawad sa isa ka tao, ginpatawad mo na siya. But there is still a remembrance of the wrong committed. Di ba? Ginpatawad mo sa sano? Amo na rin ang enumerate mo sala. Kaya ginpatawad mo na siya, ginpatawad sa sano? Sa mga sala. Ginpatawad niya ako siya sa mga sa sala na kon. But when justified, no more remembrance of sin. Hindi lang kay no more remembrance of sin, you are now counted in the sight of God as if you have never sinned. Praise God. Hindi lang ginpatawad, ginpakamatarong. Amo na kung perfect ka sa tabang sang Diyos. Hindi ka think for a minute nga ikaw, rotten, dirty, and worthy to be condemned, and you are not happy because of this, because of that. Of course, kung mayroon kita nga guilt sa itong tagipusoon, may sala kita sa atong kagalingon, may sala kita sa itong sikatao, may sala kita sa amon niya, muna. Amo na ang nagapabugat sa aton nga kabuhi. But look at God. Think about what God think of you. He thinks you are perfect. Because nilang ginpatawad sa nimo, ikaw pagiging pagkamatarong niya. Kaya isa ka tao ginpagkamatarong. For example, ang isa ka tao ginpamatbatan siya nga acquit. Wala na sa sala, ginpatawad na siya. Sang pamilya, sang ginpatay niya. May ginpatay siya, itubang sa sigado. Okay, ang pamilya ito gahiribion. Pero okay, ginpatawad na siya. Tiyo mo, ginpatawad siya, hindi mo silingon nga hindi madunduman itong sala niya. Sang pamilya, batok sa pamilya niya na. But when you talk about justification, wala na nanadumdum ang imong sala. Gintagaan ka na sang Diyos ang puti nga, papel nga blank, white nga papel, no record of sin whatsoever. Amo na ang busilingon nga justified tubangan sang Diyos. Meaning you are totally acquitted and exonerated of all charges. Absolute no record of any wrongdoing. Muna ang justified nga tawag nato sa tubangan ng Diyos. Forever, ginbanis ang Diyos ang memory of our sin. Outside sila sa Biblia, God will remember your sin no more. Munang butang hindi mahimo sang Diyos. God cannot remember your sin. Hindi ka malipay na. Hindi ka mahamag, Ginoo, salamat, gid. Among gali na ako nga to, sa tubangan nimo. I am precious, I am perfect in the sight of God. Amo na kung nga ang kasuguan sining kalibutan, no more claim against a justified person. Wala na sang claim ang kasuguan. Anon pa na ang kasuguan, kay kasuguan ay ginhatag mo para i-akusar ka sang sala mo. May kasuguan mo. Paano yung baluan nga sala na, kaya may kasuguan? Sige, kung wala ng kasuguan, bisan may kasuguan pa, ano ba kakusan niya sa imo? Sang salangin mo, kay justified ka sa tubangan sa Diyos. By the grace of God. Being a child of God. Di karambang ko kita. Di ko amuan ni perfect ko sa tubangan sa Diyos, precious ko sa tubangan sa Diyos. Bisan makasala, gali ko ni okay lang eh. Bisan magsigi ko gali sa akong sala, kag bisyo, okay lang din. No. Shall we continue in sin that grace of God may abound? Mag-ibwal, magasaka ang pagpalangga sang Diyos sa kabuhita kay nagpakasala kita. 3 kabutang. Balikan ko. 3 kabutang ang resulta. Kung ikaw linuwas ang Diyos, you are precious, you are perfect, kang magpadayon kayo pagpasala, 3 kabutang ang matabo sa imong kabuhi. Number 1, you will reap what you sow. Hindi mo na matalikdan ng kamaduran na, sining kalibutan, basta gani magpanggas ka, may anihon ka. Kung nagpanggas ka sa kalutan sa lawas mo, nagpanggas ka sa kalainan, anihon mo na. Ikadua, chastisement is going to be on you. Wala sang ginikanan nga wala nag-chastise, nag-disiplina sang bata niya. Ang ginikanan nga wala nag-disiplina sang bata niya, sinas Bible,
amo na ang bata niya, unon. Aton pa, fatherless, orphan. But you are a child of God. Di kung ikaw magpadayon sa pagpasala, kung ano ng mga balibad mo, nga masiling ka, nga, hindi ta masimba, total anak mo ta sang Diyos. You wait for God's chastisement. Number 3, there is going to be a loss of reward at the judgment seat of Christ. Di padayon ka pa? Tatlo kabutang matabo sa imong kabuhi. If you say, I will continue in sin, that grace may abound. Yes, you have been perfect because you have been justified in the sight of God. Number 3, the verse number 7, that being justified by His grace, now watch this, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Meaning, God thinks you are precious, God thinks you are perfect, now God thinks you are privileged. You are well privileged. Di ba maghambag kita sa isa ka bata? He is a well-privileged child. Meaning, tanan nga pribileyo. Can you imagine, may ginikanan ka magbugtaw, magluto sa mga pagkaon, maghimo sa mga pagkaon, sublion sa ginikanan, nanay mo ay mong mainuba. Tagaan ka pa siyang balon, tagaan ka pa siyang gadget, tanan. You are well-privileged. If you are going to compare yourself sa iba ng mga kabataan, 8 billion ng mga tao sa kalibutan, billion man ang mga kabataan sa kalibutan, nga nag-suffer. Wala sa ginikanan. Think about sa mga pobre, kag mga kaluluoy mga kabataan sa Gaza. Sa mga, sa mga famine-stricken countries. Sa una sa ngamay ko, nag-eskwila kami yan. Ako ang nabugtaw, kadaga. Gatigang ko na, dulong pa na, nakatunan ko to sa puno saging, ka magtapas ang daon sa saging, kaya mo nang sudlang kung balon ako. Anong balon ko? Kanon lang. Kung may ara tabagak lang nang isugba, kabutang dyan. Pilang ang balon ko? 5 centimos. Tingin ko balin sa bangguro, pila na. Centimos, hindi kay 5 pesos. Centimos. Tila ka sa silahan, nadunuman ko na sana magpuli ko na sige maras ko, bago na nakat ko lang galini. 7 ka kilometro. Halin sa balay, pagkato sa mga eskwelahan sa high school, asang elementary ko, 8 na kilometro sa high school. Aga hapon pa uli. Tingnan nga lakat lang, huwag ko'y plite. Huwag gani ko'y balon. Plite pa. I am not a well-privileged child, but I thank God He saved me. He has given me such a privilege to serve Him as my King, as my Lord. Amo na ang pribilehiyo nga sa Diyos ato. Now look at this. The privilege sa sining kalibutan of our earthly hope. Believe it or not, ari pa lamang kita sining kalibutan, may dutan-un na kita nga paglaom, nga ginatag ang Diyos. Notice ang bayadra, no? Sa Titus dra, sa verse na 7, that being justified by His grace, we should be made heirs. Ano mo silang heirs? Manunubli. May inheritance ka. Inheritance. Ang isa ka inheritance, panunublion sa isa ka bata, hindi mahatag sa ginikanan niya, kung hindi anay mapatay ang ginikanan niya. Okay man ang ginikanan, nga buhi pa sila, ginapartida na ang panunublion sa kabataan niya. May mga kabataan, mga demand, tagaan sila sa ilang panunublion, samtang buhi pang ginikanan nila. Pero ang heirs nga ini, ang panunublion nga ini, ihatag usually sa ginikanan. Usually, inahatag sa ginikanan, na kalaan na, nakatiganan na, kung sila mapatay. Magluwas sa mga insurances, is ano pa da. But ang aton, naging promise ang Diyos ng inheritance, nabahaton ta na. Kaya napatay na ang nanghatag sa aton sa krus. Jesus died, buried, and rose again. He is now in heaven. So ang inheritance ta, kung sa ato pa, nabahaton ta na. Kay napatay na siya. Kag nabanhaw. Hulaton ba ni mong patay sa liwat? No. Ang ato ng panublion, samtang arip sa kalibutan, mayara ka na tawag nga inheritance nga gin-promise ang Diyos. Duha biyang inheritance. Gin-promise, kag ang earn inheritance. Ang ginsaad sa Diyos nga, panublion nato ng kaboy, walang tapusan, kag kung ano pa daw, upod sina, ato na nabaton.
Ngunang pribilehiyo mo as a child of God. If you have the Son of God, then you have eternal life. Ngayon, promise ang Diyos. Now, if you're going to serve God, then you have unearned. May naangkon ka, may ginpangabudayan ka, may ginalagad ka. Or rather, may ginservisyohan ka, nga mabaton mo ng inheritance in heaven. Si duwa ka klase. Ang isa ay automatic. Because you are privileged. Looking toward heaven, but partakers of the inheritance today. Muna yung ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, verse number 15. Kabila taon. Sa Romans 8, verse 15. Dalian lang tapos. Romans 8, verse 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received, past tense, received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Now watch verse 17. And then, if children, then heirs. Heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may also be glorified together. Now you are joint heirs with God. Hallelujah! Amo ni hambas ang Diyos, pribilehiyong dako. Naginhatagin sa aton kay kita, masig ka manunubli upo kay Kristo. Ano ang panublion ni Kristo sa iya ginharian? Panublion mo man. Sigurado na. Kaya you are a privileged child of God. You are precious, you are perfect, you are privileged in the sight of God. Privileged naman, hindi lang isang inang butang samtala sa duta, but also privileged because of eternal hope. Privileged not only of what we have now here on earth, but also what we have waiting on us. Anong gulat sa aton sa langit? Our home in heaven. Panimalay sa langit. Masakit. Pinsaroni mo. Nga ang Diyos may ginaaman sa panimalay para tanang ka na kanya. Imo yan, hindi ka puli. Kaya hindi ka member sa panimalay sa Diyos. Dito ka sa impyerno. Meaning, waay katapusan ang homesickness, ang hibi, ang kahidlaw, ang regret, ang remorse. Experience ako mo dito. Amo na isa sa mga kabudlayan sa mga OFW natin. Mga nanay, maubra sa abroad. Mga tatay, maubra sa abroad. Ang homesickness. Homesick gani ko ako, ng sultiro ko, naglakad ko sa Amerika. Isa ka bulan, palang hibi pa akong dito sa kwarto ako lang isa. Amo na, maintindihan natin na. Si ay, umbit. Wala pa may isang kabulan sang July 19 sa dito. Hindi sa kaagwanta laing pamatyagi. Pero may pamatyagi. Pero may because na-miss niya iyak bataan. Iyak panimalay. Can you imagine if you are in hell, missing your loved ones? Tiging papuli siya amo niya, gindulong sa may agency. Ambot ko na mapuli ito di siya. To me, kung mapuli siya, maayo man. Mas maayo man. Kaya tungkol may bata siyang gamay. May bata siyang dalaga. Nga way nagsimba kay na pulaw cellphone. Now, ang kaboy siyang tao man you are well privileged kung ginatipan ikaw. Tiyan mo niya ang pulong sang Ginoo. May nagahulat sa atin dito sa langit. A perfect place nga na-reserve para sa imo sa presensya ng Diyos. Kag, hindi lamang we are hoping nga lubuhi ang paglaom nga aton padulungan isa ka syudad, no sorrow, no parting, no death, no sickness. Amo nang paglaom, amo nang pribilehiyo. Ang katapusan, makita na akong diri, makita sa verse number 8 sang Titus 3. So sa tubangan sang Dios, as far as God thinks you are precious, you are perfect, you are privileged, and then you are profitable. Profitable. Hindi ka useless. You are profitable in the sight of God. Muna ang balya daw. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God may be perfect, or may be careful to maintain good works. These things are good and profitable
unto men. So, ikaw mapuslanon. Ikaw mahambal nga kayong prophet. Ikaw mahambal nga may pulos. Ikaw imong kabuhi. Wala sang tao nga may pulos bang sa Diyos. Basta naluwas siya. May isa kita kay Jante, eskwela diri. Magulang sa eskwela mga graduate high school. Survivor sa tumor sa utok. Membro ni Sir Nonoy da. Pero reside sa may Silas Bible School. Sometimes nag-atake ang sakit sa ulo niya. Tugutan lang naman, absent lang. Okay lang, absent lang. Balik lang, mabalik ka. When you think about that child, do you think God is going to make her profitable? I believe she will be profitable. Wala sang Kristohanon nga hindi profitable sa bangan sang Diyos. Diin ito mga maalam. Diin ito mga abogado nga profitable sa bangan sang Diyos. No, useless sa bangan sang Diyos. Ang pag-alangad sa Ginoo, ikaw gitagaan sa Diyos ang privilege of being a child of God. If you serve God, you're a profitable person. Why? Kagintagaan ka sa Diyos ang pulong niya. And the Word of God is profitable. Doctrine, reproof, correction. There is profit in the Word of God. A lot of profit. You see, ang profit makita diri sang Diyos ang ngabuhi in our walk, in our witness, in our works. Sino makunahuna nga isa ka tao dito? Duha ang nanay niya. Ang nanay niya nga legitimo nga nanay niya nga si Zipporah nagpadako sa iya sa idalom sang nanay niya nga prinsesa sa Egypt. But one day, sa dagtigibuso niya, nakita niya ang pariyos niya ang audio nga ginapintasan kaya ginpatay ang taskmaster ng Egyptianon. He was a murderer. Nagdalagan siya. Palayo sa media. 40 years nga nanago dito sa media. Nasta nagkapangasawa sa 40 years sa palasyo. But one day, God said, you will be profitable. Muna si Moses. Muna siya natawag natin nga tatay sa household sa panimalay sa Israel when it comes to serving God. Sino mga sili? Sino makasili nga si Saul of Tarsus nga blasphemer and a murderer and a persecutor mangin profitable? Sino mga sila yan nga si David who is an adulterer can be profitable? Sino makasiling abi nga loudmouth, babaan kag paras, masakit, manghambal, si Peter nga mangin profitable? So ang tanan nga sang Diyos will be profitable. Muna silang kabalang salatan. You are precious, you are perfect, you are privileged, you are profitable in the sight of God. So what does God think of you? Ano ang una-una mo sa pag-una-una sa Diyos sa mo? How do you look at yourself? Lord, what do you think of me? Ginoo, salamat gid sining mga pulong karon gabay pa ikaw mo kamay sini sa among mga tagipusoan nga kabuhi sa ngalan ni Kristos. Amen.